Siya ay isang mahirap, kasuklam-suklam na talunan, ngunit muling nagkatawang tao bilang isang prinsipe na may makadiyos na kakayahan. Si Lloyd ay isang kasuklam-suklam na karaniwang tao na nahuli, at malapit nang tapusin ng isang grupo ng mga maharlika dahil sa pagiging kaawa-awa at mahirap. Pinagtatawanan siya ng mga maharlika sa pagkakaroon ng pinakamahinang mahika sa buong kaharian, at sinasabing hindi siya karapat-dapat mabuhay. Bago siya tapusin, gayunpaman, nagpa siya silang huwag siyang igalang sa huling pagkakataon at bigyan siya ng libreng pagkakataon na gamitin ang kanyang mga spell sa kanila. Dahil sa galit, ginagamit niya ang kanyang mahika sa apoy para salakayin ang maharlika, ngunit napakasama ng kanyang mahika kaya muling pinagtawanan siya ng mga maharlika, kaya naman nagtataka si Lloyd kung bakit siya ipinanganak na ganito. Kasunod nito, nagpa siya ang maharlika na wakasan ang kanyang paghihirap, at pinaulanan siya ng bowl ang apoy upang ipakita kung ano ang tunay na mahika. Agad na nabalot ng apoy si Lloyd habang sumisigaw siya sa matinding paghihirap, ngunit sa susunod na sandali ay naiintindihan na niya kung ano talaga ang tunay na magic. Hinahangaan niya ang kagandahan ng mahika ng isang maharlika, habang hinihiling na magkaroon siya ng isa pang pagkakataon sa buhay upang matuto pa siya tungkol sa mahika, at maging pinakamalakas na wizard na may isip. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay namulat, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na silid na napapalibutan ng mga kasambahay. Nagtataka siya kung ganito ba ang hitsura ng langit, at sinusubukang pigilin ang pakiramdam ng isa sa kanila nang hindi sinasadya, na-activate niya ang isang magic spell, na pumutok sa bubong ng kastilyo, na agad na nagpagulat sa kanyang sarili kung gaano kalakas ang kanyang magic, kahit na bata pa lang siya. Lumalabas na natupad ang kanyang hiling, at hindi lamang siya muling nagkatawang tao na may maraming mana, ngunit siya rin ay naging hindi lamang isang maharlika kundi ang ikapitong prinsipe ng maharlikang pamilya. Lumipas ang ilang taon, at ang kaharian ay tila umuunlad, na ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa at lahat ay kumikita ng sapat na pera upang kumain at matulog ng maligaya. Sa loob ng magandang kastilyo, gumagala ang mga kasambahay sa mga pasilyo upang hanapin si Lloyd, na nagtatago sa likod ng isang estatwa upang takasan sila. Nagsimula siyang tumakbo sa kabilang direksyon, ngunit nakasalubong niya ang ilang politiko at agad na sinabihan silang huwag ipaalam sa mga katulong kung nasaan siya. Sumang-ayon ang politiko at nagtanong kung gusto niyang manghuli, sinusubukang makuha ang kanyang pabor, ngunit napansin niyang tumakas na si Lloyd. Tinawag siya ng may asol na buhok na lalaki na walang isip dahil sa pagsisikap na mapabilib ang ikapitong prinsipe. Dahil hinding-hindi niya mamamana ang trono, ngunit ipinaalala sa kanya ng blondie na si Lloyd ay ang batang nakakapagbasa ng mga spellbook noong siya ay wala pang isang taong gulang, tumanggi sa pag-inom ng gatas ng ina tulad ng isang tunay na ginoo, hindi nakalimutan na ang kanyang mahika ay napakalakas na literal niyang sinira ang bubong ng kastilyo sa araw na siya ay ipinanganak. Si Lloyd, sa kabilang banda, ay walang interes sa trono at tumatakbo sa paligid ng kastilyo sa kanyang bagong katawan, na may kakaibang makapal na hita para sa isang lalaki, ngunit anumang bagay ay maaaring mangyari sa mundong ito. Nagawa niyang takasan ang mga katulong at pumasok sa Royal Library, kung saan nagsimulang kuminang ang kanyang mga mata nang makita ang lahat ng mga magic na libro na hindi niya mahintay na basahin. Kinuha niya ang isa sa napakalaking libro, ngunit bago niya simulan ang pagbabasa, nahanap siya ni Silka, ang kanyang guro, at dinala siya para magsanay ng espada. Sumasali sila sa isang sparring session sa napakabilis na bilis kung saan sila ay umaatake at nagka-counterattack ng mas mabilis kaysa sa isang lalaki na maaaring kumurap. Sa unang sulyap, mukhang nakakasabay ang prinsipe sa kanyang sarili laban kay Silka at sa kanyang napakalaking asset, ngunit hindi nagtagal ay nagawa niyang itulak siya pabalik habang sila ay nagpahinga saglit. Nagreklamo si Lloyd tungkol sa kinakailangang pagsasanay gamit ang isang espada araw-araw, dahil walang paraan na makukuha niya ang korona bilang ikapitong prinsipe. Ngunit sinabi sa kanya ni Silka na dapat alam ng bawat tao kung paano humawak ng espada at protektahan ang kanilang sarili, hindi alintana kung sila ay royalty or hindi. Sinabi niya na mula nang simulan niya ang pagsasanay sa kanya 3 taon na ang nakakaraan, ito ay naging kanyang kinahuhumalingan at tanging layunin. Sinasabi sa kanya ni Lloyd na kumuha ng normal na buhay at magbakasyon kung minsan, ngunit muli siyang nakipaglaban, at sinalubong siya ng espada ni Lloyd sa isang perpektong blow. Nagsisimula silang tumugma sa mga pag-atake ng isa't isa at nagsimulang mag-clash tulad ni Goku at Vegeta.
Habang kinikilala ni Silka na ang mga kakayahan ng prinsipe ay lumago at siya ay nagiging isang mas mahusay na swordsman, napagtanto ni Lloyd na si Silka ay nagpipigil pa rin ng kanyang tunay na lakas tulad ng dati. Para tumugma sa kanya, napipilitan siyang gumamit ng control type na magic, na ginagawang kopyahin niya ang bawat galaw na ginagawa niya. Sa madaling salita, nag-cheat siya tulad ng ex ko, pero ginagawa niya ito dahil gusto niyang magbasa at hindi dahil mahina siya. Kahit pagkatapos nito, gayunpaman, si Lloyd ay napipilitang bumalik dahil ang pagkakaiba sa kanilang lakas ng braso, reach, at taas ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan at inilalagay si Lloyd sa likurang bahagi habang siya ay napaatras muli. Alam niyang kung hindi siya lalaban ng maayos, siya ay sasanayin ito buong gabi. Kaya't marami pa siyang pandaraya sa pamamagitan ng pagpapalaki ng haba ng kanyang espada, gamit ang mahika upang palaguin ang kanyang bisig tulad ni Carlos Yulo at nagsimulang mag-levitate upang kontrahin ang pagkakaiba sa taas. Muli niya itong nilabanan, ngunit sa pagkakataong ito, napagtanto niyang lumalaban siya ng may higit na puwersa. Nagagawa nilang itugma ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa, pag-atake at pag-counterattack, habang ginagamit ni Lloyd ang kanyang levitation magic upang sorpresahin siya mula sa ibang anggulo. Nagpa siyang kumuha ng tulong mula sa fountain upang tapusin ang laban, ngunit mahinahong hinarang ni Silka ang kanyang espada bago sinabi sa kanya na siya ay nandaraya at hinampad siya sa lupa at hinampad siya sa ulo. Sinabi ni Silka sa kanya na alam niyang ginamit niya ang kanyang mahika upang madagdagan ang haba ng espada, na nagbigay sa kanya ng malaking reach, at nagsimula ring gumamit ng levitation magic upang tumaas ang kanyang taas. Ngunit sa halip na magalit sa kanya, nagalak siya at nagsimulang purihin si Lloyd sa kakayahang gumamit ng dalawang magkaibang mga magic spell ng sabay-sabay, na sinasabing kahit na ang pinakamahusay na mga salamangkero sa korte ay hindi magagawa iyon. Napagtanto ni Lloyd na hindi niya alam na nadagdagan din niya ang lakas ng braso niya, at gumagamit siya ng control magic para kopyahin siya ngunit pinipigilan niya ang kanyang bibig. Nang gabing iyon, pinaliguan niya ito sa banyo at inilagay ang ulo nito sa pagitan ng kanyang malalaking assets, habang ang iba pang mga babae ay nagsasabi sa kanya tungkol sa alamat ng isang masamang libro sa loob ng mga piitan ng kastilyo, na naglalaman ng nakulong na kaluluwa ng isang sinaunang masamang demonyo. Nang marinig ito, hindi na makapaghintay si Lloyd at nagawa niyang makalagpas sa mga babae at gumala sa corridors gamit ang kanyang invisibility spell. Nalampasan niya ang mga kabalyero na nagbabantay sa mga pintuan patungo sa piitan, na naglalaman ng mahika na may sapat na lakas upang yanijin ang buong kaharian. Nahanap niya ang pinto sa ipinagbabawal na aklatan, ngunit napansin niyang nakalock ito ng ilang mga protection na spell. Ngunit salamat sa kanyang labis na kakayahan, madali niyang pinawalang bisa ang spell at pumasok sa silid aklatan habang nahuhumaling sa maraming libro. Tumatakbo siya sa paligid ng aklatan, hindi napigilan ang kanyang pananabik nang makita ang napakaraming libro, at nagpa siya na magbasa ng isang libro at pagkatapos ay muling isinara ang aklatan. Bago pa siya makagawa ng anuman, isang libro ang lumabas mula sa pile, at nagsimulang lumipad habang ang isang kakaibang demonyong nilalang ay sumusubok na lumabas sa libro. Ngunit ang mga proteksyon na antang-antang ay nagbubuklod sa kanya sa lugar. Pinupuri niya ang bata dahil nagawa niyang masira ang harang ng silid aklatan, habang nagtatanong si Lloyd, sino siya. Tinawag siya ng demonyo na walang isip at sinabing siya ang sinaunang demonyong si Grimo, at tinanong si Lloyd kung maaari niya itong palayain mula sa libro. Sinabi niya na ang selyo ay nasira na rin pagkatapos ng maraming taon, at sandali na lamang bago siya makatakas ng mag-isa. Pagkatapos ay sinubukan niyang suhulan siya ng isang bungkus ng ginto, ngunit kinuha ni Lloyd ang isang piraso at pinisil ito sa kanyang mga daliri, na sinasabi sa demonyo na ang kanyang mahika ay napaka-basic at hindi mahusay, dahil ginamit lang niya ang alikabok upang bumuo ng isang bagay na parang ginto. Ginagawa niyang alikabok ang ginto, na ikinagulat ng demonyo, habang sinasabi niya kay Grimo na isasara niya ang hadlang ng library sa ilang sandali pagkatapos niyang basahin ang ilang mga libro. Nagsimulang magpanik ang demonyo at sinabing nasawi na ang salamangkero na nagbuklod sa kanya, at wala siyang galit sa mga tao ng kaharian. Hindi pinapaniwalaan ni Lloyd ang kanyang kwento, ngunit sumubok ang demonyo sa huling pagkakataon at nangakong ituturo sa kanya ang ilang sinaunang mahika na wala sa alinman sa mga aklat. Ito ay pumukaw sa kanyang interes dahil agad niyang itinanong kung siya ba ay tunay na magtuturo sa kanya. Nangako si Grimo na tuturuan siya at sinasabing marami siyang magic power, na nagpapaalala kay Lloyd ng kawalang galang na kinailangan niyang harapin sa kanyang nakaraang buhay.
Inalis niya ang kanyang balabal, dahil alam ng lahat na ang makapal na hita ay nailigtas ng mga buhay, at ginagamit ang kanyang mahika upang i-unseal ang hadlang na tumatak sa kanya. Lumabas si Grimo mula sa loob, mukhang kakaibang pinaghalong hayop, habang sinasabi ni Lloyd na turuan na siya ng mahika ngayon din. Ang demonyo ay tumingin sa kanya at nang walang pagdadalawang isip, inatake siya ng mahika na napakalakas at madilim na ang buong aklatan ay nawasak at naging alikabok. Handa na siyang sirain ang kaharian nang mawala ang alikabok nang mapansin niya ang isang malaking mahiwagang hadlang sa lugar na nagpo-protekta kay Lloyd mula sa pagkawasak. Habang tapat niyang sinabi sa halimaw na hindi pa niya nakita ang mahika na ito, nagalit si Grimo at nagsimulang maghagis sa kanya ng mga dark magic blast ng sunod-sunod, ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang hadlang ay hindi man lang nakakuha ng gasgas. Habang sinusubukan ni Lloyd na maunawaan kung paano kontrolin ang madilim na salamangka na ito, nauuhaw siya sa pag-iisip na ito at kinuha ang ilan sa mga madilim na salamangka sa paligid ng kanyang mga daliri na humihiwa sa kanyang mga daliri na parang gulay, habang ang batang uhaw sa magic na ito ay dinilaan ang kanyang dugo at hiniling kay Grimo na subukan ang kanyang malakas na magic sa kanya. Naasar si Grimo at hinati ang kanyang ulo sa dalawa, at nagsimulang magsabi ng dalawang magkaibang incantation bago pagsamahin ang dalawang spell at naglunsad ng napakalakas na magic blast kay Lloyd. Sa kanyang lubos na sorpresa, ang kanyang mahika ay nagdudulot muli ng zero damage sa barrier, na ikinatakot niya, at agad niyang sinubukang tumakas mula kay Lloyd para lamang matamaan ang isang barrier na inilatag sa kanyang harapan. Sinabi sa kanya ni Lloyd na gusto niyang mag-ingat, kaya naglagay siya ng isa pang hadlang sa labas upang maiwasan si Grimo na tumakas at sirain ang kaharian. Si Grimo ay muling nagsimulang maghanda ng isang mapanirang spell, ngunit sinabi sa kanya ni Lloyd na huminto at ipakita sa kanya ang kanyang pinakamahusay na defensive magic. Pagkatapos sabihin ito, si Lloyd ay nag-enchant ng isang spell at nag-shoot ng isang magic ball na napakalakas na ginagawa nitong isang love repeat ang buong barrier. Ini-barbecue si Grimo habang pinapanood siya ni Lloyd mula sa itaas. Di nagtagal, ginamit ni Lloyd ang kanyang mahika upang ganap na i-renovate ang silid-aklatan sa kalagayan nito bago sinira ni Grimo ang lahat na hindi makapaniwala kay Grimo nang simulan niyang tawagin siyang daddy. Napagtanto ni Lloyd na ang mga demonyo ay hindi kailanman masasawi, at nagsimulang mag-isip kung maaari niyang gawin si Grimo na kanyang paksa sa pagsubok upang subukan ang lahat ng mga bagong spell. Agad na yumuko si Grimo at humingi ng awa, nangako kay Lloyd na magiging pamilyar na siya magpakailanman, na sinang-ayunan ni Lloyd. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lloyd na siya ay mukhang masyadong hindi kaaya-aya, kaya agad na nag-transform si Grimo bilang isang cute na maliit na kambing habang sinabihan siya ni Lloyd na pumasok sa kanyang bulsa. Natatawa si Grimo sa kanyang isipan habang nag-iisip ng plano na kontrolin ang katawan ni Lloyd kapag malapit na siya, ngunit sa sandaling hinawakan niya ang kanyang katawan, napagtanto ni Grimo na napakalakas ng mana ni Lloyd na hindi niya makontrol ang kanyang mga daliri, lalo na ang kanyang buong katawan. Agad siyang nagsimulang kumilos na parang sunod sa neuron, habang nag-iisip ng iba't ibang paraan upang talunin niya si Lloyd at sirain ang kaharian balang araw. Lumipas ang ilang linggo nang walang anumang issue, nang isang araw habang nagbabasa si Lloyd ng ilang libro sa silid-aklatan, ang kanyang kuya Alberto, na pangalawa sa linya sa trono, ay pumasok at binati siya bago nagtanong kung gusto niyang mag-practice kasama niya. Ang batang prinsipe ay halatang sumang-ayon at bumaba, kung saan ipinakita ni Prinsipe Alberto ang kanyang mahika sa pamamagitan ng paggamit ng bola ng apoy upang tamaan ang mga target sa sentro, habang ang lahat ng mga katulong at ang kanyang mga kasamahan ay pumapalakpak. Ang susunod na turn ay kay Lloyd na naglalakad papunta sa lugar ngunit napagtanto na kailangan niyang itago ang kanyang tunay na kapangyarihan, kaya sinadya niyang tapyasan ang lahat ng mga target ng isa-isa gamit ang kanyang ball ang apoy sa halip na tamaan ang mga ito sa gitna. Ang lahat ay pumalakpak din para sa kanya, habang ang isa sa mga bokal na politiko ay pinagtatawanan si Lloyd sa pamamagitan ng pag-angkin na siya ay nakakatama lamang sa gilid ng mga target, hindi tulad ni Prince Alberto, na maaaring tamaan ang lahat ng mga target sa gitna. Tinitingnan siya ni Alberto na may inis, at sinabihan ang lahat na sundan siya sa itaas ngunit sinabihan si Lloyd na maglaro at magsanay hanggat gusto niya. Tuwang-tuwa si Lloyd sa pagkakataong ito, dahil ngayon ay tunay na niyang magagamit ang kanyang mahika ng husto. Pagkatapos ay lumingon siya kay Grimo at sinabi sa kanya na gusto niyang subukan ang kanyang espesyal na magic, kung saan gumagamit siya ng dalawang magkaibang spell ng sabay-sabay.
Nagulat si Grimo at sinabi sa kanya na ang mga demonyo lamang ang makakagawa niyan dahil maaari silang lumikha ng maraming ulo, ngunit si Lloyd ay matigas ang ulo at sinasabing mayroon siyang ideya. Nang walang anumang babala, ginagamit niya ang kanyang magic kay Grimo, na sumisipsip sa kanya sa loob ng kanyang kamay, at sinubukan nilang mag-enchant ng dalawang magkaibang spelling ng sabay-sabay. Sa unang pagkakataon ay nabigo sila, dahil si Lloyd ay sinusubukang masyadong gawing komplikado ang isang spell, ngunit tumanggi siyang umatras. Sa susunod na pagkakataon, kapag nagsimula silang mag-enchant, si Lloyd ay nag-concentrate habang si Grimo ay natakot, habang nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang dami ng mana na umaagos mula sa loob ng batang prinsipe. Napagtanto din ni Grimo na hindi lamang niya sinusubukang gumamit ng dalawang napakakomplikadong spell, sinusubukan niyang pagsamahin ang mga mahika na kabilang sa dalawang magkaibang klase at magkasalungat sa isa't isa. Ang realidad sa kanilang paligid ay nagsimulang masira habang ang kapangyarihan ay nagiging dalawang maliliit na bola, na pagkatapos ay pinagsama niya at inilunsad sa kalangitan na may napakalaking pagsabog na nakita sa buong kaharian. Nang maalis ang alikabok, napansin ni Lloyd na nawasak niya ang bakuran ng pagsasanay at bukod dito, may napakalaking butas sa kalangitan. Siya ay natakot, ngunit nagpasalamat na ang butas ay nawala sa paglipas ng panahon, at ang lahat ay tila maayos. Kinabukasan, dinala ni Grimo ang pahayagan upang ipakita ang isang larawan ng butas sa kalangitan sa front page, ngunit ang atensyon ni Lloyd ay nabaling sa artikulo tungkol sa isang adventuring party na nakakuha ng maraming loot sa loob ng isang piitan. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpasya na gusto niyang pumunta sa isang piitan, kaya kumuha siya ng isang piraso ng buto at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng eksaktong replika ng kanyang sarili, na sumasalamin sa lahat ng ginagawa ni Lloyd. Pagkatapos nito, ibinalik niya si Grimo sa kanyang braso at lumipad upang maghanap ng piitan, ngunit lumalabas na ang kalahati ng kaluluwa ni Grimo ay mahiwagang ipinadala sa loob ng clone pabalik sa kastilyo, para makapag-usap sila. Bumalik sa loob ng kastilyo, tumingin si Grimo sa salamin upang humanga sa gawa ni Lloyd, habang ang prinsipe mismo ay lumilipad ng mabilis at malayo. Bigla nilang nakita ang isang babae na tumatakbo palayo sa isang grupo ng mga orc. Bumaba sila sa tuktok ng burol para magmasid, ngunit sa kanilang pagtataka, gumamit ang babae ng espesyal na breathing technique para makakuha ng enerhiya at atakihin ang unang pares ng mga orc. Tinalo sila isa-isa bago pasabogan ang huling orc gamit ang Kai Blast na nabasa lamang ni Lloyd ang tungkol dito sa mga libro. Kaagad siyang napansin ng dalaga at nagmamadaling umakyat sa bundok sa pag-aakalang kaaway niya ito, ngunit sa mga oras na iyon, ginagamit ni Lloyd ang kanyang imitasyong mahika upang magmukhang mas matangkad at mas matanda. Agad na nahulog ang dalaga sa kanyang hitsura at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Tanya, isang B-rank warrior mula sa ibang kontinente. Tinanong ni Lloyd kung alam niya ang lokasyon ng anumang piitan, at para mapabilib siya, pumayag siyang makipag-party sa kanya. Pumasok sila sa loob ng piitan, kung saan sinisira niya ang anumang halimaw na darating sa harap niya habang si Lloyd ay kumukuha ng kumikinang na mga bato. Maya-maya, habang sila ay nanananghalian, tinanong ni Lloyd kung ginagamit ba niya ang Kai para kunin ang kanyang lakas, at sumagot si Tanya ng oo, habang sinasabing hindi alam ng marami ang tungkol dito. Habang ipinapaliwanag ni Tanya kung ano ito, nabigla siya nang makitang sinisimulan na ni Lloyd na kopyahin ang kanyang diskarte sa pamamagitan lamang ng pagtingin, at naramdaman ang isang bagong uri ng enerhiya sa loob niya, na nagpapasaya sa kanya. Nang maglaon, dinala siya ni Tanya ng mas malalim sa piitan, kung saan tumalon sa kanila ang isang halimaw na lobo, ngunit agad niyang ginamit ang kanyang Kai Blast para tapusin ito. Talagang humanga si Lloyd dito, at sabay silang lumipat patungo sa gitna ng silid upang sa wakas ay tingnan kung ano ang nasa loob ng chest. Sinabi sa kanya ni Tanya na sa tingin niya ay hindi magkakaroon ng kakaiba sa mababang antas ng piitan na tulad nito, ngunit napapansin niya na patuloy na sinusubukan ni Lloyd na gamitin ang Kai breathing, na ikinatuwa niya nang magsimula siyang mag-isip na pakasalan siya. Masaya siyang sumulong upang buksan ang chest, ngunit sa sandaling sinubukan niyang iangat ang takip, isang black blade ang lumabas sa lupa at hihiwain sana siya sa kalahati kung hindi dahil kay Lloyd, na itinulak siya palayo habang ang espada ay hiniwa maging ang mga bato sa likod nila. Ganap na nabigla, napaatras sila ng kaunti nang makita nila ang isang malaking kalansay na tumataas mula sa ilalim ng kaban ng kayamanan, na handang pumaslang ng sino man sa lugar. Tinanong ni Lloyd si Tanya kung ano ang halimaw na ito, at ang puso ni Tanya ay lumubog nang mapagtanto niya na ito ay isang leech.
Agad siyang lumingon kay Lloyd, humihingi ng paumanhin habang ginagamit niya ang pamamaraan ng kay para tuluyan siyang itaboy patungo sa labasan ng silid. Agad na ginagamit ng leech ang mga mahiwagang blades nito at sinimulang salakayin si Tanya, habang umiiwas lang siya at tumatalon bago sinipa ang isa sa mga blades na nagpaparamdam sa kanya kung gaano kalakas ang leech na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang napakalakas na halimaw, na kahit ang A-rank adventurers ay maaaring labanan, ay gumagala sa napakababang antas ng piitan. Nagpasya siyang panatilihing magambala ang leech upang kahit papaano ay makatakas si Lloyd sa piitan ng ligtas. Samantala, si Lloyd ay nasa ere pa rin na naitataboy, habang nagtataka siya kung bakit ginawa ito ni Tanya at ginagamit ang kanyang kakayahan sa hadlang upang pabagalin ang sarili, habang di namamalayang dinudurog ang dalawa pang mas maliliit na halimaw. Tinitingnan niya ang kanyang kamay at sinubukang kausapin si Grimo para lamang napagtanto na may nangyaring mali dahil tila pagod si Grimo at sinabihan si Lloyd na umuwi sa lalong madaling panahon. Bumalik sa silid ng boss, kahit papaano ay nagagawa ni Tanya na sirain at harangan ang lahat ng pag-atake ng leech ngunit nasugatan ito ng husto sa proseso. Napagtanto niya na kung magpapatuloy ito, walang paraan na makakaligtas siya. Sinubukan niyang dahan-daang umatras, iniisip na si Lloyd ay tiyak na nakatakas na rin ngayon nang, sa kanyang lubos na pagkagulat, ang leech ay nagsalita at sinabi sa kanya na ang kay Magic ay tila isa sa pinakamababang anyo ng mahika. Inaangkin niya na natalo at kumain siya ng isang kay Magic user minsan, at nakakakilabot ang lasa nito. Ayon sa kanya, kung kakainin niya ang sinuman, nakukuha niya ang kanilang kaalaman at kasanayan, ngunit sinabi niya kay Tanya na napakahina nito kaya hindi niya ito gustong kainin. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol kay Lloyd, na sinasabing may kakaiba sa kanya dahil napakaganda ng oras ng kanyang reaksyon, na nakita ang sorpresang pag-atake. Sinabi ni Tanya sa kanya na ang lalaki ay pinangalan ng Lloyd, at kahit na ang lahat sa kontinente na ito ay minamaliit ang mga kay-techniques, nakita niya itong kaakit-akit at gusto niyang matutunan ito. Kasunod nito, huminga si Tanya ng malalim at sinimulang salakayin ang halimaw habang nagtatago ito sa likod ng kanyang harang, tinutuya siya, na sinasabing ang kanyang mahinang pag-atake ay hindi kailanman makakasira sa kanyang kalasag. Nagpatuloy siya sa pag-atake, dumarating ang sunod-sunod na mga hit habang iniisip kung paano niya pinaghirapan ang kanyang sarili, at nagsasanay araw-araw mula noong 5 taong gulang siya para maabot ang posisyong kinalalagyan niya. Itinulak niya ang sarili sa huling pagkakataon at nalagpasan ang hadlang, para lang malaman na nawala ang leech. Siya ay bumagsak sa lupa dahil sa pagod habang ang leech ay nagsasalita mula sa likod na sinasabing ang kanyang lakas ay mas mahina pa kaysa sa magic na naruroon sa kanyang daliri, na ginagawa siyang isang napaka-boring na kaaway upang labanan. Sinabi niya na nag-aksaya siya ng oras at pinaulanan siya ng napakalaking mahiwagang shard. Sa akala niya ay tapos na, ang kanyang shard ay nabasag sa 100 piraso na lumabas na si Lloyd ay dumating sa huling sandali, at iniligtas ang buhay ni Tanya gamit ang kanyang harang. Sinabi ni Lloyd sa kanya na napakahusay niya, na sinasabing siya na ang bahala mula rito at tatapusin ang halimaw na ito. Nataranta si Tanya at tumingin kay Lloyd para lang makita ang nasa sabik na mukha ni Lloyd na makipaglaban. Ang leech ay nagsimulang mag-enchant ng spell, ngunit bago siya maka-atake, gumamit si Lloyd ng kay-technique para mabilis na tumakbo sa likod ng leech. Ang leech ay nabigla sa kanyang bilis, habang si Lloyd ay huminga ng malalim at nakasabit ng pabaligtad sa mga bato, pinoprotektahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga hadlang, habang ang leech ay sumusubok na dumaong sa pag-atake pagkatapos ng pag-atake, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo. Hindi pinapansin ni Lloyd ang mga pag-atake ng leech, at iniisip kung ano ang itinuro sa kanya ni Tanya tungkol sa Kai hanggang ngayon habang humihinga siya ng malalim at nagsimulang mag-sprint sa paligid ng kuweba, habang patuloy siyang inaatake ng leech para subukang basagin ang kanyang harang. Napagtanto ni Lloyd na ang kanyang hadlang ay humaharang sa daloy ng hangin, kaya nagpasya siyang basagin ang kanyang sariling hadlang. Ito ay kawili-wiling sorpresa sa leech, na agad na naglunsad ng isang grupo ng mga magic blast sa kanya, umaasa na tapusin ang labanan ng mabilis. Ngunit si Lloyd ay nakabitin sa isang bato at tumalon palayo, iniiwasan ang mga pag-atake isa-isa, habang siya ay nag-parkour sa buong kuweba. Sa wakas ay nasanay na siya, at pinagsama ang kanyang kay sa kanyang mana upang lumikha ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na pag-atake ng mahika. Umiwas siya ng ilan pang pag-atake bago ibinato ang magic attack sa paligid niya upang sirain ang lahat ng pag-atake ng leech na ikinagulat ni Tanya at ng halimaw.
Gayunpaman, hindi pa tapos si Lloyd, at lumikha ng ilang mga magic razor blades at sinimulan itong ilunsad sa Lich, na sinubukang hadlangan ang kanyang mga pag-atake ngunit napilitang gumamit ng masyadong maraming mahika upang kontrahin lamang ang hindi kapani-paniwalang malalakas na atake ni Lloyd. Nataranta ang Lich at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata dahil masyadong mabilis na umaatake si Lloyd, at sa pagsasama ng kanyang mahika sa kay-teknik, nalampasan niya mismo ang kapangyarihan ng Lich. Nahiwa ang mukha ng halimaw, na nagbibigay ng kumpiyansa kay Lloyd habang sinisimulan niyang gawing mas matalas ang kanyang mga talent na pinipilit na protektahan ng Lich ang sarili sa loob ng kanyang magic barrier. Ngunit sa sorpresa ng lahat, ang hindi kapani-paniwalang malalakas na magic blades ni Lloyd ay tumawid sa harang pati na sa Lich na sinisira siya minsan at para sa lahat. Pagkatapos noon, tumingin sila sa treasure chest, at nakita nila ang isang lumang kutsilyo sa loob na hindi pinansin ni Tanya. Tinanong ni Lloyd kung maaari niyang tanggapin ito, at pumayag siya, ngunit sa lalong madaling panahon ang buong piitan ay nagsimulang manginig na ikinagulat niya. Sinabi ni Tanya sa kanya na ito ay normal at sa tuwing makukuha ang kayamanan ng piitan, gumuguho ang kuweba, at tuluyang mawawala ang piitan. Nakatakas silang ligtas sa labas habang tinitingnan ni Lloyd ang pagsara ng pasukan ng piitan, na ikinabighani niya. Biglang naalala ni Lloyd na kailangan siya ni Grimo, at sinabi niya kay Tanya na kailangan niyang umalis at nagpasalamat sa pagpunta sa kanya sa paligid ng piitan. Sinisigawan siya ni Tanya mula sa likuran, na sinasabing ang huling spell na ginamit niya ay kilala bilang Kai Blade, at kahit kailan ay hindi niya ito nagamit ngunit ipinangako niya sa kanya na lalakas siya at matututo kung paano gamitin ang lahat ng pamamaraan ng Kai. Sinabi sa kanya ni Lloyd na matututunan niya ang ilang higit pang mga diskarte mula sa kanya sa lalong madaling panahon, at agad na tumungo palayo sa kalangitan. Lumipad siya sa landscape ng mabilis hanggat maaari at palihim na pumasok sa kanyang silid, at nakita si Grimo sa sahig na may mga sugat sa buong katawan. Lumalabas na gusto siyang sanayin ni Silka ngunit napagtanto niyang mas mahina siya kaysa dati, kaya nagpasya siyang sanayin siya buong araw, na lubos na naubos ang lakas ni Grimo kahit na siya mismo ay isang demonyo. Nang maglaon sa araw na iyon, ipinakita ni Lloyd kay Grimo ang kutsilyo na natagpuan niya sa piitan, na sinasabing tila nabighani ito ng ilang mga spell. Agad siyang kumuha ng tubig, at gumamit ng isang espesyal na mahika upang dahan-daang matanggal ang lahat ng mga magic enchantment na nasa kutsilyo. Sinabi sa kanya ni Grimo na ang mga magic enchantment ay medyo bihira at mahirap gawin, ngunit si Lloyd ay nagpasya na matutunan kung paano ay enchant ang mga armas sa kanyang sarili, at dinadalisay ang tubig na naglalaman ng enchantment upang mapagtanto na kailangan niya ng langis, pilak, at ilang mga armas upang magsanay. Humingi siya ng pilak sa kanyang ama, na ikinalulugod niyang ibigay, ngunit sinabi ni Silka kay Lloyd na bibigyan lang siya nito ng langis kung matamaan siya nito. Nagsimula silang mag-sparring, at sinubukan ni Lloyd ang kanyang makakaya na itugma ang mga kakayahan ni Silka, at ginamit pa ang kanyang acceleration technique upang lumabas sa likuran niya bago subukang makatama ng atake. Umiiwas si Silka, at gumamit kaagad si Lloyd ng Earth Spell para makalikha ng ilang mga hadlang, ngunit naiwasan din niya iyon at binasag ang mga malalaking bato, natalo at nahuli si Lloyd sa kanyang mga bisig. Kahit natalo siya sa laban, binibigyan pa rin siya nito ng langis dahil natutuwa lang siya na hindi siya gumanap ng masama gaya noong isang araw. Pumasok sina Grimo at Lloyd sa kanilang lihim na piitan at tinutunaw ang lahat ng mga pilak na barya bago gamitin ang langis upang magdulot ng mahika sa loob nila, na lumikha ng isang solusyon na makakatulong sa kanila sa pag-e-enchant. Ang huling bagay na kailangan nila ay mga armas, kaya pinuntahan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Alberto, at sinabi sa kanya kung paano niya gustong magsanay ng enchantment at gusto niya ng ilang armas. Agad na sinabihan ni Alberto ang kanyang bantay na bigyan siya ng ilang armas, at ibinaba ng mga gwardya ang kasing dami ng mga armas nila, habang lahat sila ay umiiyak sa pag-aakalang ang kanilang mga armas ay mawawala na dahil ang pag-e-enchant ay napakahirap, at ang isang 10 taong gulang na bata ay hinding-hindi ito magagawa. Dinala ni Lloyd at Grimo ang mga sandata sa piitan, kung saan sinimulan nilang lagyan ng mga enchantment ang mga ito, ngunit hindi sapat ang lakas ng bakal at nabasag sa daan-daang piraso. Si Lloyd ay hindi tumatanggap ng pagkatalo, gayunpaman, at patuloy na sumusubok, binabasag ang ilang mga armas habang tinutulungan ni Grimo at ng kanyang clone, na nagdadala sa kanya ng tsaa. Sa wakas, bumalik siya kay Alberto, na nag-uulat na sa mahigit 100 espada na nakuha niya, matagumpay niyang na-enchant ang 50 espada habang ang iba ay nabali.
Hindi nagulat si Alberto, dahil kahit ang mga A-ranked enchanter ay may success rate na 10% lang, habang iniisip ni Lloyd kung paano niya teknikal na na-enchant ang 80 blades, ngunit sinubukan niyang magdagdag ng ilang spell sa mga ito, at nasira ang mga ito, nag-iwan lamang ng 50 espada na hindi na na-enchant. Iniisip ng mga kabalyero na nagsisinungaling siya tungkol sa mga enchantment at ibinalik ang kanyang espada sa kaluban nito, ngunit ang kaluban ay nahati sa kalahati sa isang iglap. Talagang humanga si Alberto at tinanong si Lloyd kung gusto niyang sumama sa isang monster hunting expedition, at masayang sumang-ayon si Lloyd. Kinaumagahan, umalis si Alberto at ang kanyang partido mula sa kastilyo sakay ng isang karwahe, habang si Lloyd ay natutulog sa loob ng mapayapa. Naglalakbay sila sa magagandang lupain, at sa wakas ay nagising siya ng matamis na amoy ng trigo habang tinitingnan niya si Grimo, na nagre-relax din. Ilang sandali pa, sa wakas ay itinuro ni Alberto ang pasukan ng kagubatan, na talagang ikinatuwa ni Lloyd, habang tinanong niya si Silka kung makakahanap sila ng mga halimaw sa malapit. Mahinahon niyang sinagot na karamihan sa mga halimaw ay matatagpuan malapit sa lawa at hindi sa kagubatan, bago nagtanong kung nag-e-enjoy ba siya sa kanyang pamamasyal. Mukhang medyo masaya si Lloyd dahil hindi talaga siya nagkakaroon ng pagkakataong gumala sa labas ng kastilyo ng napakadali, at excited din si Alberto na makita kung paano gaganap ang kanyang mga enchanted swords. Biglang binunot ni Silka ang kanyang espada, na nagpatakot kay Alberto, na inakala niyang mali ang sinabi niya, ngunit sinabi ni Silka na nasa malapit ang mga halimaw. Sa ilang segundo, isang grupo ng mga halimaw na kilala bilang kobolds ang lumabas mula sa kakahuyan at pinalibutan ang karwahe ni Lloyd. Agad na tumalon si Silka, habang ang mga kabalyero ay bumubuo ng isang proteksyon na pader sa paligid ng mga prinsipe. Nagkunwaring nagulat si Lloyd sa pag-atake, ngunit sinabi ni Grimo na alam niya ang tungkol sa presensya ng mga halimaw na ito mula nang pumasok sila sa kagubatan. Lumalabas na sinubukan ni Lloyd na gumamit ng spectral detection, na isang kay-teknik na natutunan niya kamakailan, na nagpapaalam sa kanya tungkol sa lokasyon ng anumang mga kaaway na maaaring gustong umatake. Lubos na humanga si Grimo dito, dahil ito ay dapat na isang napakahirap na pamamaraan, ngunit nagawa na ni Lloyd na patuloy na gamitin ito sa nakalipas na 24 na oras. Ang mga kobolds at ang mga kabalyero ay naglalaban, ngunit sa kanilang pagtataka, ang espada ay madaling tumagos sa baluti ng mga halimaw na parang mantikilya. Tinatakot din ito ang mga kabalyero, na hindi kailanman gumamit ng espada ng napakatalim noon, at kahit na matapos putulin ang karamihan sa mga halimaw, natatakot silang masyado dahil sa katotohanang maaari nilang putulin ang kanilang mga sarili. Sinimula ni Alberto na purihin si Lloyd dahil sa pag-enchant ng mga espada ng napakahusay na kahit ang mga A-ranked enchanters ay hindi maihahambing sa kanya, habang pinupuri rin siya ni Silka habang nakatayo sa tuktok ng isang bundok na binubuo ng mga halimaw na bangkay, kahit na hindi kailanman ginawa ni Lloyd ang kanyang espada. Biglang lumabas ang isang ligaw na kobold mula sa mga palumpong at sinubukang salakayin si Lloyd, ngunit sa kabutihang palad, nagpakita si Tanya ng wala saan at sinipa ang halimaw. Nagsimula siyang tumingin sa paligid para hanapin si Lloyd, dahil naramdaman niyang may gumagamit ng Kai-magic, ngunit dahil nasa batang anyo si Lloyd, hindi niya ito mahanap. Biglang gumaling ang kobold at sinubukan siyang salakayin muli, ngunit agad itong inatake ni Silka bago sinabihan si Tanya na umatras at huwag basta-basta hawakan si Lloyd. Magsisimula na sana sila ng catfight, ngunit iniligtas ni Alberto ang araw sa pamamagitan ng pagsasabi kay Tanya na maaari niyang samahan sila sa lawa kung gusto niya. Narating nila ang gilid ng lawa habang ang buwan ay sumisikat sa langit, at pinasalamatan ni Alberto si Tanya sa pagliligtas sa buhay ni Lloyd, ngunit mukhang nalilito pa rin siya habang sinusubukang hanapin ang bakas ng mahika ng Kai na naramdaman niya. Nakahinga si Lloyd na hindi nabubunyag ang kanyang sikreto at bumalik siya sa kanyang tent para lamang masakal ng isang overprotective na si Silka. Nasaksihan ni Tanya ang lahat ng ito at tinawag si Silka na isang kilabot na ikinagalit niya. Nagsisimula silang mag-away sa kanilang sarili, habang iniisip ng mga kabalyero na nasa langit sila habang pinapalibutan nila ang mga babae upang panoorin sila. Si Lloyd ay dumaan at lumakad palayo, iniisip kung paano ito mas nakakainis kaysa noong siya ay nasa kastilyo. Nagsimulang kausapin ni Alberto si Lloyd at sinabihan siyang mag-ingat sa mga babae, dahil talagang nakakatakot ang mga relasyon. Samantala, napansin ng mga babae na ang mga lalaki ay nagsasaya at pinahirapan ang lahat sa kanila, na malamang na nagustuhan nila.
Sa wakas ay isinuot ni Silka ang kanyang skirt, habang sinabi sa kanya ni Tanya na narito siya upang ayusin ang kapilya, na nasa tuktok ng burol, at sinabihan siya ni Silka na pumunta doon at umalis. Ngunit pinigilan siya ni Alberto at sinabing hindi siya dapat umakyat doon sa gabi, dahil maaaring mapanganib ito. Sinabi niya sa kanya na dapat silang magkakasama at umalis sa madaling araw nang biglang may naramdaman agad si Lloyd. Napakalaking pagsabog ang nangyari nang biglang nagpakita ang isang higanteng halimaw, na talagang ikinatuwa ni Lloyd dahil ito ang unang halimaw na nakita niya sa isang kagubatan. Ang lahat ay naghahanda para sa isang labanan, habang si Lloyd ay nakaupo lamang sa isang kahon, habang si Silka ay nakatayo sa kanyang harapan para sa proteksyon. Ang halimaw, na lumabas na isang bearwolf, ay umatake sa mga kabalyero sa nakakagulat na bilis na humahanga kay Lloyd, ngunit napansin niya na si Grimo ay tila nawala sa kanyang mga iniisip. Hinabol ng bearwolf ang isa sa mga kabalyero, na iniligtas ni Tanya, na gumagamit ng kanyang espesyal na Kai Blast para itumba ito. Gayunpaman, hindi ito sapat, habang ang bearwolf ay bumangon at muling umatake, habang si Tanya ay umiiwas. Sa wakas ay humarap si Alberto, at hinugot ang kanyang espada bago siya nagsimulang mag-enchant ng isang spell. Nagsisimulang mag-hover ang espada sa likod niya habang inilalabas niya ang lahat ng magic power mula rito, at pinaputukan ang halimaw. Ang spell ay ganap na iniihaw ang halimaw, habang ang lahat ay nanunood sa pagkamangha sa lakas ng tagapagmana ng trono. Ang mga kabalyero ay nagsimulang magdiwang at sumigaw sa pangalan ni Alberto, na sinasabing ang kanyang mahika ang pinakamalakas. Sinabi sa kanila ni Alberto na ang kanyang mga spell ay karaniwang hindi ganito kalakas, ngunit dahil sa mga enchantment ni Lloyd, ang kanyang magic ay napalakas din. Habang iniisip ng mga kabalyero at Alberto na tapos na ang laban, tinawagan ni Grimo si Lloyd, at sinabi sa kanya na naalala lang niya na ang kapilya sa tuktok ng burol ay ginamit upang bitagin ang isang medyo malakas na demonyo matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, bago pa siya makapagtanong, muling bumangon ang tila nasawi na halimaw, na ikinagulat ng bawat tao sa lugar. Sa literal, sa harap ng kanilang mga mata, isang malaking kawan ng mga halimaw ang nagpapakita sa kanilang paligid. Biglang may lumabas na kamay sa bibig ng bearwolf, at may lumabas na demonyo mula dito, nagpakilalang Paz, at nangakong tatapusin niya ang bawat taong naruroon. Agad na sinalakay ng mga halimaw si Alberto at ang kanyang partido, na sinubukang tumayo sa kanilang kinatatayuan, ngunit sa kanilang pagtataka, ang kanilang mga pag-atake ay medyo walang silbi dahil ang mga halimaw ay agad na muling nabubuhay. Sinipa ni Tanya ang isa sa mga halimaw at sinabi kay Alberto na hindi na ito makontrol dahil hindi nila kayang talunin ang napakaraming halimaw ng mag-isa. Sinisikap ng mga kabalyero na pagtulungan ang mga halimaw, ngunit walang kabuluhan ang lahat dahil sila ay muling nagbabalik pagkatapos ng bawat pag-atake. Sinabi ni Silka kay Lloyd na magtago sa likod ng mga bar aisles, at sinunod niya ang mga tagubili nito bago tanungin si Grimo kung kilala niya ang halimaw na ito. Sumagot si Grimo na kahit hindi niya kilala ng personal si Paz, sigurado siyang siya ang demonyong nakakulong sa kapilya sa burol. Ipinaliwanag pa niya na tila ginagamit ni Paz ang kanyang mana upang kontrolin ang lahat ng iba pang mga halimaw tulad ng isang puppet, at ginagamit ang kanyang mana upang pagalingin ang anumang pinsalang dulot sa kanila. Nakikinig si Lloyd nang may pagkamangha bago hinayla si Grimo sa lupa, at tinanong kung maaari niya itong turuan kung paano gawin iyon. Nagulat si Grimo nang makitang gusto niyang matutunan ang mahika sa gitna ng malaking laban na ito. Sinisikap ni Tanya na tumayo at lumaban, habang tinawag siya ni Silka na mahina dahil hindi niya kayang talunin ang mga mahihinang halimaw. Mukhang masaya si Paz nang napagtanto niyang siya ang nanalo sa laban, dahil hindi alam ng mga taong ito kung paano haharapin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, siya ay gumawa ng isang malaking pagkakamali sa pamamagitan ng panunuya kay Lloyd, bilang siya ay tinatawag na isang walang silbing bata na nangangailangan ng isang yaya upang protektahan siya. Talagang ikinagalit nito si Silka, na nagtanong kay Lloyd kung maaari niyang iwan siya sandali. Wala talagang pakialam si Lloyd, dahil abala siya sa pag-aaral kung paano kontrolin ang mana. Biglang nakaramdam ng takot ang lahat ng mapagtanto nila na mukhang seryoso si Silka ngayon. Hinawakan niya ang kanyang espada at walang takot na naglakad patungo kay Paz na lalo siyang pinagtatawanan. Pero ang tawag sa kanya ni Silka ay isang hindi kaaya-aya na halimaw na hindi pa nakakaamoy ng babae.
Naiinis siya dito, at sinubukan niyang atakihin siya, ngunit sa pagtataka ng lahat, hindi lang naiwasan ni Silka ang pag-atake ngunit pinutol niya ang lahat ng apat na paa ng halimaw. Talagang naiinis si Paz dito, at nagsimulang gamitin ang lahat ng kanyang mana para mabawi ang mga paa ng Beowulf. Sa panahong ito, napansin ni Alberto na ang iba pang mga halimaw ay ganap na tumigil sa pag-regenerate, na nangangahulugan na kung si Silka ay patuloy na humaharap sa pinsala sa pangunahing katawan, maaari nilang talunin ang mas maliliit na halimaw nang hindi sila nakakapagpagaling. Habang nangyayari ang lahat ng ito, abala si Lloyd sa pag-aaral kung paano kontrolin ang daloy ng mana, habang sinasabi sa kanya ni Grimo na sa una ay dapat niyang subukang hubugin ito sa isang bagay. Pagkatapos, maaari niyang subukang maglagay ng ilang kulay sa bagay, at sa wakas, maaari niyang subukang magdagdag ng amoy sa bagay, ngunit sinasabing ito ay napakahirap na bagay. Laking gulat niya nang lumingon siya, nakagawa na si Lloyd ng isang bulaklak na binubuo ng mana na may iba't ibang kulay at kamanghamanghang amoy. Inaamoy nila ang bulaklak tulad ng mga tropa ni Diwata sa ilalim ng tulay, habang si Silka ay patuloy na umaatake kay Paz at sa kanyang Beowulf. Habang paulit-ulit niyang ibinabagsak ang mga ito sa lupa, hiniling niya sa kabalyero sa tabi niya na ibigay sa kanya ang kanyang espada saglit, at agad itong pumayag, habang si Paz ay nalilito kung sino ang katulong na ito, dahil literal na wala siyang puwang sa kanyang mga depensa. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang swordsman na napakalakas ay gusto na lang maging yaya sa isang walang silbing bata. Pero kay Silka, si Lloyd ang lahat sa kanya. Habang hinahangaan niya ang espada, na na-enchant sa kanya, nagpa siya si Paz na makipaglaro sa kanya, at nagsimulang tumawa habang sinasabi niyang naging interesado siya sa bata na sinisikap niyang protektahan. Ipinangako niya sa kanya na paghiwa-hiwalayin niya ito, pira-piraso, at pagkatapos ay susuriin niya ang bawat sirang bahagi ng bata, bago niya sunugin ang mga piraso, dahil malamang na hindi ito kakaiba. Nagsimula siyang tumakbo sa paligid ni Silka, sinusubukang lituhin at pukawin siya, at tila gumagana ito habang siya ay nagagalit sa galit. Sinamantala ni Paz ang sandaling ito at sumabak sa pag-atake, iniisip na sa wakas ay sinira na niya ang kanyang mga depensa, dahil kahit ang pinakamalakas na tao ay walang isip at madaling ma-provoke, pagkatapos ay madali na silang tapusin. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, nagpakita si Silka sa kanyang harapan, habang nasa loob ng bibig ng halimaw, at nagtanong kung sino sa tingin niya ang kanyang kinakalaban. Laking gulat ni Paz na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, habang tinutulak ni Silka ang kanyang espada sa bibig ng halimaw at hinati ito sa kalahati, bago tumalon ng mataas sa ere. Muli siyang bumalik pababa at hiniwa-hiwa ang Beowulf, inihayag ang demonyo sa loob, na tuluyang nawala ang kanyang pagpipigil at sinubukang umatake, ngunit isang hakbang na lang si Silka. Tumalon siya pabalik mula sa ulo ng halimaw at tinusok ang demonyo sa mata at bibig, bago ganap na hiniwa-hiwa ang katawan ng Beowulf sa maliliit na piraso, itinapon si Paz sa labas ng ganap na walang suot. Naghatid si Silka ng isa pang malakas na hampas na tumama sa buong katawan ni Paz, habang siya ay bumagsak sa lupa, na ikinagulat ng bawat tao sa paligid habang nanginginig sila sa takot dahil hindi pa nila nakitang ganito kagalit si Silka. Maging si Lloyd ay nagulat nang makita ang tunay na lakas ni Silka, at napagtanto na kahit siya ay hindi matatalo kung siya ay lalaban ng buong lakas. Si Silka, gayunpaman, ay mayroon lamang isang target, habang dahan-dahan itong gumagalaw patungo sa walang kakayahan na si Paz, na sinasabi sa kanya na maghanda upang matikman ang malamig na dampi ng espada na na-enchant ng batang lalaki na kanyang pinagbantaan na tatapusin. Sinabi ni Silka sa demonyo na sumuko na lang, dahil walang paraan na hahayaan niya itong mabuhay, ngunit nagulat siya, ngumiti lang si Paz at nagsimulang huminga ng kakaibang pink na gas mula sa kanyang bibig. Tila pinapataas nito ang pagre-regenerate ng mga halimaw, na muling sinubukang salakayin si Silka mula sa likuran, ngunit sina Alberto at Tanya ay tinamaan ang mga halimaw sa bawat isa, na nagligtas kay Silka mula sa pananambang. Hinutusan ni Alberto ang mga tropa na bumuo ng isang defensive line sa paligid ni Silka, at siguraduhing walang makakadaan sa mga halimaw para harapin niya si Paz ng mag-isa. Ngunit biglang umabot sa kanila ang itim na usok, at bigla na lang silang nawalan ng malay bilang nakaramdam sila ng matinding pressure at bumagsak sa lupa. Napagtanto ni Tanya na hindi ito mabuti, habang kahit na ang isang kasing lakas ni Silka ay hindi kayang harapin ang demon gas na ito, at napaluhod.
Bumangon si Paz at iniunat ang kanyang mga pakpak, habang pinag-uusapan kung paanong mahigit isang siglo na ang lumipas mula nang masira niya ang shrine na nagbuklod sa kanya, at mula noon, nangongolekta siya ng mga halimaw na parang wala lang na hiniwa-hiwa ni Silka. Nagpapagalit ito sa kanya, at tinamaan niya ito ng diretso sa mukha, na itinaboy siya sa dagat. Sinubukan ni Alberto na tawagan siya at tumulong, ngunit hindi makagawa ng anumang kapangyarihan ang kanyang katawan. Lumipad ang demonyo at sinabing ang sinumang nakalanghap ng demon gas ay nawawalan ng lahat ng kanilang lakas at basta-basta matutambot na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang tapusin sila kung kailan niya gusto. Si Silka, gayunpaman, ay hindi isang tao na madaling matalo at sinabi sa kanya na ang kanyang gas ay mabaho, na nakakainis sa halimaw, at sinubukan niyang tapusin siya sa isang sipa. Sa kabutihang palad, nakadepensa si Tanya sa tamang oras at hinarang ang sipa, na nagligtas sa buhay ni Silka. Mukhang nalilito ang demonyo kung paanong hindi pa nawalan ng malay si Tanya. Tinanong ni Tanya si Silka kung kaya niyang tumayo, ngunit sinabi ni Silka sa kanya na isipin ang sarili niyang negosyo, dahil kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Sinisigawan siya ni Tanya dahil sa pagsisinungaling, dahil hindi man lang niya may galaw ang kanyang katawan, ngunit ginambala siya ni Silka at sinabi sa kanya na dapat siyang tumakbo patungo kay Lloyd, at siguraduhing ligtas siya bago siya bumagsak sa tubig na walang malay. Pinuri ni Paz ang lakas ni Silka, na sinasabing isa siya sa pinakamalakas na manlalaban na nabubuhay dahil nakuha niya ang napakaraming maitim na mahiwagang usok nito at nakipaglaban pa rin sa kanya ng matagal. Bigla siyang sumulpat sa likod niya at, na may nakakatakot na mukha, nagtanong kung bakit hindi pa siya naaapektuhan ng usok. Sinubukan ni Tanya na sipain siya, ngunit naiwasan niya ang tama at agad niyang ginamit ang kanyang mga galame para hawakan ang kanyang binti bago siya kinorient. Hinawakan niya ito ng nakabaligtad habang napagtanto na gumagamit siya ng kakaibang pamamaraan ng paghinga na tumutulong sa kanya na mapaglabanan ang kanyang usok. Tinatanong niya kung bakit hindi siya tumakas noong nagkaroon siya ng pagkakataon. Naniniwala si Tanya sa magandang pribilehiyo at agad siyang siniko sa mukha tulad ni Conor McGregor na sinasabing hinding-hindi siya magiging alipin ng isang taong kasing sama niya. Siya ay tumalon at pagkatapos ay gumamit ng isa sa kanyang pinakamalakas na spell na lumilikha ng napakalakas na blast na siya ay naitaboy sa tubig. Napagtanto ni Tanya na maaring ito ay isang pagkakamali dahil kailangan niyang mabawi ang kanyang paghinga bago siya makalaban, ngunit sa kasamaang palad, isa sa mga halimaw ng aso ang umatake sa kanya mula sa likuran at sinubukan siyang lamunin. Nagagawa niyang panatilihing bukas ang mga pangahabang napagtanto niyang ang mga halimaw ay muling nabuo. Nagising ang demonyo at sinabi sa kanya na ang buong partido niya ay basura, at siya lang ang taong nagpa-interest sa kanya pata na rin ang swordswoman, kaya dadalhin niya ang dalawa. Kaagad, pinakawalan niya ang kanyang mahiwagang usok sa buong lawak nito habang sinasabi niya sa kanya na sumuko at maging kanyang allopiers. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang babae ay namamahala upang manatili sa kanyang mga pandama at sinabi sa kanya na maaari niyang maramdaman ang kanyang prinsipe sa nagniningning na baluti sa malapit na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at lakas. Sinabihan ni Paz ang aso na lumunin siya, at nilamon siya ng halimaw ng buhay. Siya ay tumingin sa paligid upang makita na ang labanan ay tapos na, at ngayon ay oras na upang magbayad. Pinili niya ang walang malay na katawan ni Silka mula sa tubig, na sinasabing pinaslang niya ang marami sa kanyang mga allopiers at kailangang bayaran niya iyon sa pamamagitan ng pagiging kanyang allopiers mismo. Sinabi ni Paz na pupunuin niya siya ng kanyang mahiwagang usok at gagawin siyang katulong niya hanggang sa araw na siya ay masawi. Samantala, naglalaro pa rin si Lloyd sa background at nagtatanong kung paano niya na-control ang mga halimaw. Ipinagmamalaki ni Paz kung paano niya pinaslang ang mga magulang ng mga halimaw na ito noong mga tuta pa sila, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahiwagang usok upang kontrolin ang kanilang mga katawan at gawin silang sumunod sa kanya. Bigla niyang naalala na dapat ay walang sapat na kamalayan na magsalita, na ikinatakot niya, at lumingon siya upang makita si Lloyd na nakikipaglaro sa isa sa mga asong lobo. Tinanong niya si Lloyd tungkol sa kung paano siya gumagalaw sa kanyang usok ng napakadali at walang anumang pinsala. Biglang napansin din ni Paz na si Grimo ay isang demonyo at tinanong niya kung pinoprotektahan niya ang maliit na bata, at sinimulan siyang pagtawanan dahil sa pagkahulog ng napakababa bilang isang demonyo na siya ay naging isang babysitter.
Iniinis nito si Grimo, ngunit alam niyang walang laban si Paz kay Lloyd, kaya nilunok niya ang kanyang galit at sinabi sa kanya na bibigyan niya siya ng ilang payo bilang kapwa-demonyo, ngunit ngayon ang gusto niyang gawin ay panoorin siyang masawi sa sakit. Nainis dito si Paz at pinasugod ang kanyang mga demonyong aso para tapusin ang bata. Mukhang masaya si Lloyd tungkol dito, dahil ito ang magbibigay sa kanya ng pagkakataong subukan ang kanyang bagong natutunang mana transmutation magic. Sinabi sa kanya ni Grimo na kakailanganin niyang maglabas ng kaunting mana para dito, ngunit hindi ito mahalaga kay Lloyd, habang sinisimulan niyang ayusin ang kanyang mana output at ginagamit ito upang lumikha ng mainit at banayad na mga bulaklak. Nawawala nito ang mga halimaw sa kontrol ng demonyo, at naaalala nila ang init na naramdaman nila noong kasama nila ang kanilang pamilya at kung paano pinaslang ni Paz ang kanilang mga magulang. Lalong naguguluhan si Paz habang pinagmamasdan si Lloyd na napapaligiran ng kanyang mga halimaw na aso, habang lahat sila ay inaalagaan niya. Lumapit si Lloyd sa isa sa mga aso at hiniling sa kanya na iluwa ang kanyang kinain. Agad na inilabas ng aso ang isang walang malay na tanya sa kanyang bibig at inihiga ito sa lupa. Sinubukan ni Paz na mabawi ang kontrol at naglunsad ng malaking usok, ngunit sinabi sa kanya ni Grimo na hindi na ito sapat dahil ang mga halimaw na ito ay nasa hustong gulang at galit na galit. Hinatake ng lahat ng asong lobo si Paz nang may hindi kapani-paniwalang bilis, at sinimulan siyang pahirapan gamit ang kanilang mga pack hunting techniques. Medyo naiintriga si Lloyd sa kanilang diskarte habang lahat sila ay sumusulong upang nguyain ang demonyo, ngunit agad na nabawi ni Paz ang kontrol at hinampes ang ulo ng mga aso sa isa't isa bago sila itinapon sa tubig. Naiinis siya sa mga ito dahil sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos kaya bumaba siya at sinimulang sipay ng isa sa kanila sa katawan, sanisigawan siya dahil sa hindi pagsunod sa mga utos dahil ipinangako niyang tatapusin ang kanyang natitirang pamilya sa sandaling tapos na siya sa batang ito. Habang pinapanood ni Lloyd si Paz na galit at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng mana kung saan-saan, si Lloyd ay nagtataka sa kanyang sarili kung bakit hindi nasasawi ang mga demonyo, na nagpipilit sa mga wizard na selyuhan sila ng isang trick or iba pa. Si Paz, sa kabilang banda, ay nagsimulang palawakin ang kanyang napakalakas na mana, ganap na pinapaslang ang lahat ng mga bulaklak na nilikha ni Lloyd, na dumating sa konklusyon na marahil ang wizard ay walang sapat na mahika upang pumaslang ng isang demonyo. Biglang nagdilim ang buong lugar habang ginagamit ni Lloyd ang pagpapalawak ng kanyang domain, na naging dahilan upang tumayo si Paz na parang tulale habang siya ay naparalisa sa takot. Sa wakas ay sinabi ni Grimo kay Paz kung bakit ang kanyang mahiwagang usok ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang epekto kay Lloyd, at inaangkin na ang mana ni Lloyd ay napakataas na walang paraan na ang maliit na mana pool ni Paz ay maaaring madaig siya. Samantala, nasasabik si Lloyd na subukan ang lahat ng mga bagong spell na gusto niyang gamitin. Napagtanto ni Paz na sobra-sobra ang mana ng bata, dahil pinagpapawisan siya nang subukang bitagin siya ni Lloyd sa isang kalasag, ngunit bahagya siyang nakatakas. Ito ay nagpapalito kay Paz noong una, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na hindi ito isang laban kay Lloyd, at siya ay nagsasaya lamang, na gustong matrap siya sa isang holen na parang lab animal upang maeksperimentuhan niya ang kanyang malakas na magic sa kanya. Nagsisimula siyang tumakas sa lugar ng mas mabilis hanggat maaari, habang si Lloyd ay patuloy na gumagawa ng mga hadlang, ginagawang parang pingpang ang demonyo sa buong lugar. Pagkatapos ay lumingon siya kay Grimo at sinabihan siyang tulungan siyang bitagin ang demonyo, at sumunod si Grimo. Pagkatapos nito, nagagawa nilang maglagay ng 2 beses ng maraming mga hadlang sa kalahati ng mas maraming oras, at kahit si Paz ay napagtanto na sobra na ito habang sinusubukan niyang tumakas ngunit nahuli sa huli. Ang demonyo ay sumusubok na tumakas, ngunit ang hadlang ay masyadong malakas, at siya ay pinanatili sa loob nito, na naging dahilan upang siya ay magsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay, dahil ipinangako niyang bibigyan niya si Lloyd ng napakataas na posisyon sa kanyang hukuman kapag siya ay naging hari ng mundong ito. Walang pakialam si Lloyd sa lahat ng iyon, at sa tabi ni Grimo, nagsimula siyang mag-compile ng isang grupo ng mga spell. Pinagsasama-sama niya ang mga spell ng lahat ng iba't ibang elemento, bago ay multiply ang mga ito sa 100 at i-deploy ang mga ito ng triple ang intensity, ganap na pinasabog ang demonyo sa loob ng barrier sa loob ng 30 diretsong minuto para lang makita kung gaano kalaki ang pinsalang makukuha niya. Matapos manood ng ilang sandali, sa wakas ay pinakawalan niya ang demonyo mula sa hadlang, na mukhang ganap na lanta at kalahating nasawi habang siya ay nakatayo sa hangin, hindi gumagalaw.
Nagsimulang maging abo ang demonyo, habang napagtanto ni Lloyd na nagsisimula ng magising ang lahat, kaya agad siyang tumakbo palayo upang maiwasan ang anumang hinala. Nakipagkita siya kay Alberto, at nang tanungin ni Alberto kung ano ang nangyari sa demonyo, nagsinungaling si Lloyd na pinaslang ito ng isang hindi kapani-paniwalang salamangkero na nagngangalang Randy at tumakas. Makalipas ang ilang araw, si Alberto at ang kanyang partido ay bumalik sa kaharian para sa napakalaking fanfare, kung saan sila ay iniharap sa harap ng hari, na pinuri ang mga ito para sa kakayahang hawakan ang kanilang sarili laban sa isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang demonyo. Sinabi ni Alberto na may dalawa pang tao, si Tanya at ang mahiwagang salamangkero na si Randy. Gustong hanapin ni Tanya si Randy, kaya pumasok siya sa loob ng gubat at hindi na bumalik. Tila natuwa ang hari at sinabi kay Alberto na siya ay gumagawa ng mabuti bilang pangalawang prinsipe, at malaki ang tsansa na maging susunod na hari. Ngunit sinabi ni Alberto na si Lloyd ang pinakamatulungin, dahil kung wala ang kanyang mga enchanted weapons, wala silang magagawa. Nagulat ang lahat, pagkatapos ay hiniling niya sa hari na isama rin si Lloyd sa karera para maging bagong hari, at tinanggap ito ng hari. Sumugod ang mga ito patungo sa kanya at niyakap siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Alberto para isalba siya. Sinabi niya na kailangan siyang kausapin ng kanyang nakababatang kapatid, ngunit ayaw ni Silka sa kanya. Hindi niya maaaring suwayin si Alberto sa huli, at sinabi niya kay Lloyd na gusto niyang may makilala siya. Ito ay ang pang-apat na prinsipe, si Diego, at medyo nabigla si Lloyd nang makita siya. Bumisita sila sa pagawaan ng panday ni Diego, na nasa gitna ng isang maliit na lawa, kung saan gusto niyang kausapin si Lloyd tungkol sa mga sword enchantment na ginawa niya noon. Hinampas ni Diego ang mesa gamit ang kanyang martilyo, sinabing hindi siya tunay na naniniwala na magagawa iyon ng isang batang tulad niya, kaya naman gusto niyang makita siyang kumilos. Kinakabahan si Lloyd, at sinabi sa kanya ni Alberto na mula noong siya ay 10 taong gulang, natututo na si Diego ng sining ng panday, at interesado siyang mang-enchant. Nataranta si Diego sa narinig at sinabihan si Lloyd na agad na magtrabaho. Kinuha ni Lloyd ang espada na ibinigay sa kanya, at sinimulang isulat ang mga enchantment dito sa ilalim ng maingat na tingin ni Diego. Natapos niya kaagad ang mga enchantment, at si Diego ay tulale sa kanyang nakikita. Hindi lamang mas mabilis at mas tumpak si Lloyd kaysa sa mga master enchanters na nakilala niya, ngunit naglagay din siya ng mas maraming spell sa espada kaysa sa posible. Humanga si Diego sa husay ng kanyang kapatid at tinanggap niya si Lloyd bilang isang tunay na henyo. Binuhat niya siya, sinabi na sa kanyang tulong, makakamit niya ang kanyang pangarap na lumikha ng ultimate magic sword. Na-curious si Lloyd, at ipinaliwanag ni Diego na ang isang magic sword ay nabubuo kapag ang mainit na bakal ay nag-e-enchant sa panahon ng proseso ng forging. Na ginagawang mas malakas ang espada, at ang isang bihasang panday at enchantment ay dapat magtulungan upang lumikha ng isang bagay na tulad nito. Sinabi ni Diego na wala siyang talento sa magic, at naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ng ibang mga taong kulang sa magic. Kaya naman gusto niyang lumikha ng mga magic sword para lahat ay makagamit ng magic spell sa pamamagitan lamang ng pag-swing ng kanilang mga espada. Walang pakialam si Lloyd sa pangarap ng kanyang kapatid, ngunit interesado siya sa proseso ng produksyon at malugod siyang pumayag na tulungan siya. Nagsimula na silang magtrabaho, at nagsuot si Lloyd ng apprentice uniform. Sinabi ni Diego na gagawa sila ng espada na may nakaimbak na magic ng fireball, at iminungkahi ni Lloyd na maglagay ng high-level fire magic doon. Sinabi ni Diego na hindi ito gagana dahil ang high-level na spell ay mayroong 14 na bahagi, at ang isang magic sword ay maaari lamang humawak ng 5 bahagi sa max. Iyan ay walang problema para kay Lloyd, at kinompress niya ang mataas na antas ng spell sa 2 bahagi lamang. Lumilikha siya ng enchantment at inilalagay ito sa pulang mainit na bakal na slab na nabasag sa ilalim ng bigat ng masalimuot na spell. Nagpa siya si Lloyd na gawing simple ang spell at lumikha ng higit pang mga enchantment. Biglang napansin ni Diego sina Silka at Shiro na nakatingin sa kanila mula sa labas, at niyaya silang tulungan sila. Ang mga bagong enchantment na nililaki ni Lloyd ay medyo mas matatag, ngunit habang sinusubukan ni Diego na tiklopin at hubugin ang espada, muling nabasag ang tunaw na bakal na masa. Nakonsensya si Lloyd sa pag-aaksaya ng oras at pagsisikap ng lahat, at nagtataka kung bakit hindi gumagana ang spell sa kabila ng pagpapasimple nito. Si Grimo ay lumabas mula sa balahibo ni Shiro at napansin si Lloyd na mukhang tense, at pagkatapos ay bigla niyang nakita ang enchantment liquid na ginagamit niya.
Sinabi ni Diego kay Lloyd na mag-chin up dahil siguradong magtatagumpay sila, at lumapit ni Grimo sa kanya at ibinunyag na napakababa ng kalidad ng Enchantment Ink. Maging si Diego ay umamin na binili niya ito dahil mura, at hindi natutuwa si Lloyd dito. Ginagamit niya ang purification spell sa Esensya upang makita ang mga nasasakupan nito at nalaman na ang halaga ng monster core sa loob nito ay napakaliit na hindi sapat upang lumikha ng magic sword. Si Diego ay walang kahit anong monster core ngayon sa kanya, at naisip ni Lloyd na kailangan niyang mag-clear ng piitan para makuha ito sa kasong iyon. Pareho ang iniisip ni Silka at nagmumungkahi na dapat silang pumunta sa Pangangaso sa piitan. Nababalisa si Lloyd, at pilit niyang tinatakpan ang kanyang nakaraan sa pagsasabing hindi pupunta sa piitan ang isang prinsipeng tulad niya. Gayunpaman, ibinunyag ni Silka na humingi na siya ng permiso sa hari, na naniniwala na ang pagpapalam kay Lloyd sa mundo ay makakatulong sa pagbuo ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, pumunta sila sa Adventurers Guild, at namangha si Lloyd nang makita ito. Tinanggap sila ng receptionist na si Catherine, at binibigyan sila ng mga papeles na dapat punan kung gusto nilang magparehistro bilang mga adventurer. Pagkalipas ng ilang araw, matagumpay na naituro ni Lloyd kay Shika ang ilang mga trick tulad ng pakikipagkamay at pagtayo sa likurang mga paa nito. Pumalakpak si Silka dito, ngunit hindi nasisiyahan si Lloyd dahil nahihirapan pa rin si Shika sa pagsunod sa mga komplikadong utos tulad ng pagpapalit ng pitch ng kanyang tahol at pag-ikot ng 3 beses at pagkatapos ay nakahiga sa likod nito. Sinabi niya na sinubukan niyang maglagay ng mga utos sa kanyang mana at ipinadala ito sa higanteng furball, ngunit hindi nito naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga utos noong una, kaya nalilito ito. Iminumungkahi ni Silka na makipag-usap siya sa isang taong eksperto sa pagpapaamo ng mga halimaw, at pareho nilang napagtanto kung sino ang dapat nilang makita para doon. Ang taong makakatulong sa kanila na kontrolin si Shika ay si Princess Elisa, na nakatira sa kanyang garden tower na puno ng lahat ng uri ng mga nilalang na namumuhay ng magkakasundo. Natigilan si Grimo nang makita ang garden tower at tinanong si Lloyd kung sino ang babaeng nagngangalang Elisa, na kayang kontrolin ang lahat ng nilalang na ito ng sabay-sabay. Sinagot ni Lloyd na si Elisa ang ika-6 na prinsesa, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na mahilig sa lahat ng uri ng hayop. Biglang lumapit doon si Elisa at tumalon kay Lloyd, gumulong-gulong habang nakayakap sa kanya. Hiniling ni Lloyd sa kanya na magdahan-dahan, ngunit pagkatapos ay bigla niya itong kinis at nawalan ng malay. Nataranta si Silka nang makita ito at naghanda upang buhayin siya sa pamamagitan ng isang kiss. Kaya lang, dumating ang maid ni Elisa na si Ariela para pag-alitan siya, at sinagot niya na hindi niya napigilan ang sarili dahil ang cute ng kanyang kapatid. Nang umayos na ang lahat, sinabi sa kanya ni Lloyd na pumunta siya rito para humingi ng tulong sa Beowulf na inampun niya kamakailan. Niyakap ni Elisa si Shika, at sinabi sa kanya ni Silka na dapat silang bumalik ngayon dahil mukhang hindi sila matutulungan ni Elisa. Gayunpaman, nais ni Lloyd na bigyan siya ng pagkakataon. Hiniling niya kay Elisa na ipakita sa kanila ang isa sa kanyang mga halimaw, at sumagot siya na nagpatawag na siya ng isa. Biglang dumating ang isang napakalaki at napakarilag na halimaw na may dalang hairband. Ipinakilala niya ito bilang Loro, isang mas mababang Fenrir, na isang advanced na species na may kaugnayan sa Beowulf. Namangha si Lloyd dahil hindi niya naramdaman ang pagdating ng halimaw, at ang nakakaloka pa ay ninakaw nito ang hairband ni Silka nang hindi nagpapalem. Bukod pa riyan, ni isa sa kanila ay walang nakitang utos ni Elisa, at ngayon ay naiintriga si Lloyd. Agad niyang hiniling kay Elisa na turuan siya kung paano siya nakikipag-usap sa kanyang halimaw nang hindi nagpapakita ng anumang palatandaan. Sinabi ni Elisa na ang pinakamahalagang bagay upang makipag-usap sa anumang hayop ay pag-ibig, at ang sagot na iyon ay nag-iiwan sa lahat ng medyo nalilito. Sinabi ni Elisa na kung ang isang tao ay may pag-ibig, maiintindihan nila ang anumang halimaw, at pagkatapos ay biglang pinalibutan siya ng lahat ng kanyang mga alagang hayop. Humingi ng tawad kay Lloyd ang kasambahay na si Ariela, sinabing si Elisa ay isang henyo na may maladyos na riz pagdating sa mga hayop, at walang matututuhan sa kanya. Hindi natutuwa ang prinsesa na marinig iyon, at sinasabing kayang gawin ng sino man ang kanyang ginagawa ng may sapat na pagmamahal sa kanilang puso. Sinabi niya na kailangan lang nilang maramdaman ito at ilabas ang kanilang nararamdaman, at utos iyon sa kanyang mga alagang hayop na ipahiya sina Silka at Ariela, at sinira ng mga nilalang ang kanilang mga damit.
Si Silka ay naguguluhan, at hiniling kay Lloyd na bumalik dahil ang makapangyarihang mga nilalang na may pagmamahal ay ganap na abstract at walang katotohanan. Gayunpaman, sinimulan na ni Lloyd na ay master ang sining ng mapagmahal na mga nilalang, at ang ilan sa kanila ay nakakapit sa kanya. Nabigla si Silka, pero napagtanto niya na kung nagsimula ng magpakita ng interes si Lloyd sa pag-ibig, baka may pag-asa pa itong mapalapit sa kanya. Nai-imagine niyang lumukso ito sa kanyang asset at humihiling sa kanya na turuan siya ng higit patungkol sa pag-ibig, habang napagtanto ni Lloyd ang pagkakamaling ginagawa niya. Siya ay nag-uutos kay Shika, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay hindi nag-uutos sa kanyang mga alagang hayop sa paligid. Sa halip, ibinabahagi niya ang kanyang kalooban sa kanila. Nang utusan ni Elisa ang mga nilalang kanina, naramdaman ni Lloyd na diretsyong bumitaw ang kanyang mana mula sa kanyang ulo papunta sa kanilang ulo. Sa ganoong paraan, maibabahagi niya ng eksakto kung ano ang gusto niya mula sa kanila, at naisakatuparan nila ito ng perpekto. Itinoon ni Lloyd ang kanyang mana, iniisip kung ano ang gusto niyang gawin ni Shika, at pagkatapos ay direktang ipinadala ang mga visual sa isip ni Shika. Natanggap ng hayop ang kanyang mga tagubilin, at biglang tumakbo paikat sa kanya ng eksaktong 3 beses bago tumalon ng mataas sa hangin at tumahol ng 1 beses lamang. Habang ito ay lumapag sa lupa, inabot siya ni Lloyd upang guluhin ang balahibo ni Shika upang batiin ito sa ganap na pagpapatupad ng mga tagubilin. Natigilan si Ariela nang makita ang kakayahan ng ikapitong prinsipe, at medyo nadismaya si Silka na hindi natupad ang kanyang mga pangarap. Si Elisa, gayunpaman, ay nabalisa na si Lloyd ay labis na nagpapakomplikado ng mga bagay. Sinabi niya na hindi ito tungkol sa kalooban or mana, ngunit tungkol lamang sa pagmamahal sa mga hayop upang gawin silang mga kaibigan nila. Sabi ni Lloyd, importanteng salik din ang pag-ibig dahil kung wala iyon, hindi makikinig ang mga hayop sa tao, at hindi rin sila maiintindihan ng tao. Sinabi niya na ang pag-ibig ay talagang isang kahangahangang bagay, at lahat ng 3 babae doon ay nahuhumaling sa kanyang cuteness. Sa payo ni Silka, tapat na pinunan ni Lloyd ang form, at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng receptionist ang bowl ang kristal na susukat sa kanyang kapangyarihan at irarango siya ng naaayon. Naalala niya na ginamit din niya ang bowl ang kristal sa kanyang nakaraang buhay, at nagpalabas ito ng mahinang lilang liwanag sa kanyang katawan dahil wala siyang magic. Si Lloyd ay 90% na sigurado na kung hahayaan niyang sukatin ng bowl ang kristal ang kanyang buong kapangyarihan ngayon, ito ay sasabog at iyon ay kukuha ng labis na hindi gustong atensyon. Kaya, pinipilit niya ang kanyang mana hanggang sa punto na ito ay 1% lamang ng kanyang tunay na kakayahan at hinawakan ang bowl ang kristal. Ipinapakita nito na ang kanyang magic ay isang A-rank ngunit ang lahat ng iba pang mga kakayahan ay F-rank. Sa pangkalahatan, nakakakuha siya ng E-rank, at pinagtatawanan siya ng lahat ng adventurers sa building dahil kahit ang pinakamahina na adventurer ay nagsisimula sa D-rank. Gayunpaman, namangha si Catherine dahil ang magic ni Lloyd ay A-rank, na maihahambing sa isang bihasang mage. Naniniwala siya na siya ang pinaka-promising na adventurer mula noong taong pinangalan ng Silver Blader. Na-trigger ang mga adventurer, at tinanong nila ang receptionist kung gaano kalakas ang loob niya na ikumpara ang isang bata na tulad niya sa maalamat na Silver Blader, na tumapos sa mga sangkawan ng mga halimaw na parang papel at pagkatapos ay biglang naglaho pagkatapos maging isang A-rank na adventurer. Kinokontrol ni Silka ang kanyang galit at hiniling kay Catherine na bigyan sila ng quest na makapasok kaagad sa isang piitan, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan nila ng hindi bababa sa isang B-rank na adventurer upang hamanin ang isang piitan. Sinabi ni Silka na irerehistro niya ang kanyang sarili pagkatapos, at biglang inilagay ng isang lalaki ang kanyang kamay sa kanyang balikat na hinihiling sa kanya na iwanan ang bata at sumama sa kanya. Sa susunod na sandali, inalis ni Silka ang kalahati ng kanyang bigot, at nataranta ang lahat. Sinabi sa kanila ni Catherine na si Silka ang mismong Silver Blader na itinuturing nilang isang alamat. Nataranta ang mga lalaki sa narinig, at pansamantala, sinabi ni Catherine kay Silka na kung siya ay muling magparehistro, siya ay ibababa sa C-rank ayon sa mga patakaran ng guild. Biglang dumating roon si Tanya at masiglang sinabi kay Lloyd na kung kailangan niya ng tulong sa isang bagay, nandito siya para sa kanya. Ayaw ni Silka na madamay si Lloyd kay Tanya at nagsimulang lumabas. Pinigilan siya ni Tanya, at tinanong siya ni Silka kung bakit niya sila ginugulo. Tinanong niya siya kung nahanap na niya si Randy, at nanlumo si Tanya habang sinasabi niya na wala siyang mahanap na anumang palatandaan tungkol sa kanya.
Sa paghahanap kay Randy, si Tanya ay nagki-clear ng mga piitan sa sobrang galit, at siya ay naging isang A-rank adventurer ngayon. Bigla niyang hinawakan si Lloyd, sumisigaw na kapalit ng pagtulong sa kanya, gusto niyang iset up siya nito kay Prince Alberto. Pagkatapos nito, tinitingnan ni Lloyd ang ilang mga quest habang sinusubukang ibalik ni Silka ang kanyang robe mula kay Tanya. Tinanong siya ni Lloyd kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa mga araw ng pakikipagsapalaran niya, at sumagot si Silka na kumikilos siya bilang isang adventurer para lang lumakas. Sa huli, nakahanap siya ng ilang mga kaaway mula sa Assassin's Guild na hindi niya matatalo, kaya kinailangan niyang magretiro. Di nagtagal pagkatapos noon, pumasok si Lloyd at ang kanyang partido sa isang random na piitan at madaling naklir ito. Kinukuha nila ang treasure chest, na kung saan ay ang core ng piitan din. Sa kabilang banda, pumunta si Alberto upang suriin si Diego at nalaman na maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang trabaho kapag bumalik si Lloyd sa loob ng ilang araw. Medyo nag-aalala ito kay Alberto dahil mabilis na papalapit sa kanila ang digmaan, at gusto niyang magkaroon ng mas maraming tulong hanggat maaari bago ito magsimula. Hiniling ni Diego sa kanya na maghintay lang ng kaunti, at pagkatapos ay maaari silang gumawa ng mga magic sword. Ngunit sinabi sa kanya ni Alberto na sapat na sa kanya ang pagiging maayos nilang magkapatid. Hiniling niya kay Diego na huwag mag-alala tungkol sa labanan, ngunit patuloy na magtrabaho ng husto upang ang mga espada na kanyang nilikha ay makakapagligtas sa buhay ng kanilang mga mamamayan. Hindi natutuwa si Diego tungkol dito, ngunit pagkatapos ay nakita niya na matagumpay na nakabalik si Lloyd kasama ang core ng piitan. Masaya nilang ipinagpatuloy ang kanilang trabaho, at sa dekalidad na Enchantment Inc. sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Diego sa paglikha ng magic sword. Nang maglaon, kinuha niya ito para sa isang test run at iniugoy ito upang ilabas ang isang malakas na bowl ang apoy na ganap na pumawi sa target. Si Diego at Alberto ay nagulat dito dahil hindi nila inaasahan na ganito ito kalakas, at hindi nila mapigilan ang panginginig nang makita ang crater ng pag-atake na naiwan. Hindi rin napigilan ni Lloyd na pagpawisan dahil sa kaba, at naisip na dapat niyang i-tone down ng kaunti ang mga bagay-bagay mula sa susunod na pagkakataon. Sa gabi, sa wakas ay makakapagpahinga na si Lloyd sa kanyang kama pagkatapos ng mahabang araw na trabaho. Nakatulog din sina Shika at Grimo sa sandaling makahiga sila sa sahig, at inaalagaan sila ni Lloyd nang bigla niyang mapansin ang presensya ng kakaibang bagay sa hardin. Sinusubukan niyang suriin kung ano ito, ngunit tila isa itong butas sa kalawakan. Lumingon siya upang tingnan kung ano ang nangyayari at nakakita ng isang assassin roon, naghihintay ng kanyang pagkakataong umatake. Nagtago ang assassin sa likod ng fountain habang binabantayan ang kwarto ni Lloyd. Pero bigla itong sumulpat sa tabi niya. Nawalan ng pag-asa ang assassin at sinubukang tumakas, ngunit inilagay na ni Lloyd ang kanyang harang sa paligid para hindi siya makatakas. Tinutokso niya ang assassin, nagtatanong kung bakit ito lumalabag sa kanyang tahanan at kung handa na ba itong maparusahan para dito. Itinapon ng babae na assassin ang kanyang balabal, at humingi ng paumanhin kay Lloyd sa paggamit ng kanyang espesyal na hakbang laban sa kanya. Isang matamis at mabulaklak na amoy ang lumabas sa kanyang katawan, at si Lloyd ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at pagkamanhid habang nilalanghap niya ito. Napagtanto niya na ito ay lason, kaya gumamit siya ng purification spell upang alisin ang epekto nito. Ngunit pinatindi ng babae na assassin ang kanyang pag-atake ng lason. Napaluhod si Lloyd dahil sa lason, at sinabi sa kanya ng babae na walang makakapagdalisay sa kanyang lason. Gayunpaman, naisip na ni Lloyd ang kanyang trick. Ang assassin ay nag-transmute ng likas na katangian ng kanyang lason gamit ang mahika upang walang spell na makakapagdalisay nito. Alam niya na may ilang mga bihirang tao sa mundong ito na ipinanganak na may espesyal na uri ng mana. Ang mga taong ito ay madalas na kinatatakutan dahil sa kanilang mapanganib na likas na kakayahan, at tinatawag na blighted. Pinatunayan ng babaeng assassin na siya ang poison blighted at nagkakalat ng lason mula sa kanyang kapanganakan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rina, at ang gamo-gamo na lumilipad malapit sa kanya ay nasawi at nawasak dahil sa kanyang lason. Pagkatapos ay ginamit ni Rina ang kanyang lason sa harang na inilagay ni Lloyd. Binasag ng lason ang harang, at pagkatapos ay binasag ito ni Rina ng isang sipa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lloyd na hindi siya nakainom ng mapanganib na dosis ng kanyang lason, kaya magiging masama lamang ang pakiramdam niya sa loob ng ilang araw. Dahil doon, agad siyang nawala sa hardin, at humanga si Lloyd sa kanyang pangkalahatang kakayahan.
Biglang lumapit doon si Grimo at tinanong siya kung ayos lang siya. Inihayag ni Lloyd na gumagamit siya ng high-level spell na tinatawag na Healing Breath para mabilis na gumaling ang kanyang katawan, kaya wala siya sa anumang uri ng panganib. Pinalitan niya ang kanyang kamiseta, na sinasabi kay Grimo na ang tanging dahilan kung bakit niya pinakawalan ng assassin ay upang masubaybayan niya ito sa kanyang base. Naniniwala siya na miyembro si Rina ng Assassin's Guild na sinabi sa kanya ni Silka kanina. Sinusubaybayan ni Lloyd si Rina sa lungsod kahit na napakahusay niyang itinago ang kanyang presensya. Alam niyang nagbubutas ito sa espasyo upang itago ang sarili, ngunit dahil alam niya ang kanyang trick, ang paghahanap sa kanya ay medyo madali. Masayang lumabas ng palasyo si Lloyd, at ilang segundo pagkatapos niyang umalis, dumating doon sina Silka at Shake dahil nakakaramdam sila ng panganib. Sa kabilang banda, nakarating na si Rina sa hideout ng Assassin's Guild kung saan hindi natuwa ang kanilang pinuno na nabuking siya at hindi pinaslang ang saksi. Sinabi ni Rina na ang nakakita sa kanya ay isang bata lamang, at ang kanyang misyon ay matagumpay na noon dahil nalaman niya ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa paparating na digmaan. Naniniwala si Rina na maaari silang magkaroon ng pagkakataong lumahok sa digmaan, ngunit sinabihan siya ng malaking tao na tumahimik. Siya ay nainas na siya ay kumikilos tulad ng kanilang tunay na pinuno na tumakas. Habang nag-aaway silang dalawa, napansin ng magandang babae ng grupo na may kasama sila, at nagpa siya si Lloyd na ihinto ang pagtatago ngayong may nakakita sa kanya. Bumaba siya mula sa bubong at pinakita ang sarili, na ikinagulat ni Rina. Mapaglarong lumapit sa kanila si Lloyd, at kinilala siya ng mga magnanakaw bilang ikapitong prinsipe na kumikilos na parang isang normal na bata ngunit, sa katunayan, napakalakas. Gusto siyang tapusin ng malaking lalaki para hindi siya maglabas ng impormasyon tungkol sa kanila, at nang marinig ito, inalis ni Lloyd ang kanyang harang, na nagbigay kay Grimo ng atake sa puso. Gayunpaman, natatawa si Lloyd na nagsasabi na ito ay isang kahihiyan kung hindi niya maranasan ang mga espesyal na kasanayan ng mga miyembro ng Assassin's Guild. Kinokopya niya ang mga teknik na natutunan niya mula kay Tanya at hinahamon ang mga assassin. Isang lalaking may berde ang buhok ang unang umatake sa kanya, ngunit hinarang ni Lloyd ang kanyang pag-atake. Ibinato ng lalaki ang kanyang balabal sa kanya upang bulagin siya, at pagkatapos ay umabot sa kanyang likuran para sa kanyang susunod na pag-atake. Napahawak siya sa kanyang mga palad at naglulunsad ng mabilis na mga sipa kay Lloyd, na madaling hinarang ganitong lahat. Ang assassin ay humanga sa kanyang mga kakayahan at gumagawa ng ilang cartwheels sa buong lugar bago siya muling inatake. Handa si Lloyd na dumpense, ngunit ang assassin ay naguunat at nagkurbo ng kanyang kamay tulad ni Luffy, na tinamaan siya. Pagkatapos ay pinaikot-ikot ng assassin ang kanyang katawan, ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Blighted Babylon, na ipinanganak na may kapangyarihan ng Devil Fruit na Gomo Gomo no Mi. Namangha si Lloyd nang makita ito, nang biglang sumulpat sa likuran niya ang nakamaskara na assassin at sinabihan siyang lumubog. Kaagad, sobrang bigat ng pakiramdam ni Lloyd at napaluhod sa ilalim ng sariling bigat. Ang malaking bokal na lalaki ay lumabas at sinabi na ang taong nakamaskara ay tinatawag na Koro, at siya ay may parehong kapangyarihan ni Inumaki mula sa Jujutsu. Gumagamit si Lloyd ng physical enhancement magic para makawala sa masamang pananalita ni Koro, at maiwasan ang matinding pag-atake ng bokal na lalaki na nagngangalang Goliath. Gayunpaman, agad siyang nahuli sa kanyang tunay na kakayahan, na lumikha ng isang malagkit na likido sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang mana. Pinilit ni Lloyd na makawala sa malagkit na sapot at napilitang iwanan ang kanyang kamiseta para makalaya. Habang pinagmamasdan niya ang mga kakayahan ni Koro at Goliath, inatake siya ng magandang assassin mula sa likuran, ngunit hinaranggan niya ang kanyang twin sword gamit ang telang hiniram niya sa Babylon. Iniiwasan niya ang lahat ng atake nito, kaya sa halip ay tinusok ng babaeng assassin ang kanyang hita. Nakapagtataka, nagpakita ang isang katulad na sugat sa hita ni Lloyd, at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Nathalia, na maaaring ibahagi ang kanyang pinsala sa sinumang nakikita niya. Napangiti na lang si Lloyd na parang tulale sa pag-aaral kung paano gumagana ang kapangyarihan niya. Parehong siya at si Nathalia ay bumagsak sa lupa, at agad niya itong inatake muli. Patuloy niyang iniiwasan ang mga pag-atake ng assassin. Magkakatabi ang mga assassin, na sinasabi kay Lloyd na kumpleto na ang mga pagpapakilala, para wakasan na nila ang kanyang buhay. Gayunpaman, nakangiti si Lloyd na parang balisa. Gumagamit siya ng healing magic para gumaling agad ang sugat niya, at gumagaling din agad ang sugat ni Nathalia.
Nagulat siya, pero namangha si Lloyd nang makitang ganito rin ang kapangyarihan niya. Pinalalakas niya ang mga pira-pirasong damit sa kanyang mga kamay at ginagawa itong mga blades. Kinopya niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Silka at sinabihan ang mga assassin na ipakita sa kanya ang kanilang tunay na lakas. Si Goliath ay nakakakuha ng ilang flashbacks habang nakikita niya ang imahe ni Silka, ngunit siya at ang kanyang mga kaibigan ay walang oras upang pag-usapan ito dahil ang balisan na batang si Lloyd ay sumusugod sa kanila. Lahat sila ay nakakaramdam ng tunay na takot at agad na umiwas.